Go! Hello everyone! Welcome back to Express Yourself episode. Ano nga? Pag mo lang cut, mo lang cut. Go. Indirect mo ng first Tinatanggal sila. Sila sila agad. Hindi na nga. Naka-serious na nga. I'll go. 1, 2, 3, go. Hello everyone! Welcome back to Express Yourself episode. So dito, real talk lang tayo about the relationship that shape our lives. And I am your host, Ital, and I'm with my partner, Sammy. So today, pag-uusapan natin ang isang topic na super relatable, navigating toxic friendship and environments. So, alam niyo yung feeling na every time nakasama mo sila, parang drain ka after. Like, merong guilt tripping, and madalas is one-sided yung support. Yeah. So kung meron kang friend na feeling para sa kanya lagi, or meron kang toxic friend, or nasa isang environment ka na parang paligsahan lagi yung crab mentality, this episode is for you. So we have our guest here. Hello! So yon, introduce yourselves muna. Hello po, my name is Joel. And I'm Jeneline. I'm Bea. I am Leslie. And I am Charlene. Very good. So our first question is, paano nyo ba na-define yung toxic environment or toxic friendship? So kay Joel mo. Sa akin kumbaga yung parang, yung aking parang kung bagay small success, para sa kanila parang gagawa nila ng paraan para mas anuhan pa nila. Kung bagay parang minamaliit nila yung aking, halimbawa ay nakabili ako ng ganito. Sasabihin nila, ganyan lang ang nabili mo. Sabay yung akin ay ganito nabili ko, mas maganda pa, ganun. Laging merong competitiveness. Yes. So for me naman, some of common sign of a toxic friendship is dalawa lang para sa akin, yung one-sided at saka yung disrespect. So kumbaga sa base experience ko, fit ako dun sa disrespect kasi meron akong dating circle before. Tapos, ang nangyari, may nangyari sa amin na parang basta parang may misunderstanding na. Tapos, parang di na kami nagkakausap-usap, ganyan. Tapos hanggang sa kinausap na nila ako, ng front nila ako na ganito, ganyan. Tapos, kasi, kaya hindi ko na din sinamahan before dahil may nakarating sa akin na sabi daw ay hindi daw ako belong sa kanila at ako daw ay sampid lang sa grupo nila. So parang sobrang disrespect talaga. They will never They will never. Ayun. So yun ang para sa akin kasi sobrang nakaka-disrespectful talaga for me. For me naman, yung isa sa sign na hindi ka masaya sa friendship. Kasi yung may times na hindi mo mapakita yung totoo mong sarili, yung self mo. Kasi syempre, iisipin na baka i-judge ka, mahirap mag-open, ganun. For me, ang toxic friendship and toxic environment is hindi lang ibe-based sa kung sino ka, but ibe-based yun sa kung sino yung nakakasama mo. And based on my experience, ang toxic friendship and toxic personality is hindi lang sa iisang tao. kundi sa sarili niya. Kasi she's always thinking that she's right even though na siya yung may kasalanan. At yun ang toxic eh. Kailangan mong tanggapin ang... Uy, seryoso na ako. Ulit. Basta yung kapag nagkamali ka, dapat baguhin mo sa sarili mo, hindi yung lagi yung ibang tao ang mag-a-adjust. Yes. Para sa akin naman, one of the traits ng toxic friends ay yung pagiging narcissistic. Yung parang sila lang lahat yun tama, self-centered, parang wala silang kinikilala or wala silang parang kino-consider. Kailangan sa kanila lang talaga yung tama, sa kanila lang yung, paano tawag doon? Yung parang... Main character. Oo, main character, ganon. Yun lang sa akin.
So yun, I think pare-parehas naman tayo ng ng traits na ayaw ng ganong friendship. So, as ko lang is, sa inyo ba, did you ever experience na when your friends never celebrate your small wins or even the big wins in life? Ayun nga, katulad ng sinabi ko kanina na pag may, halimbawa may nabili ako, yung parang ang yung small success ko, para sa kanila ay hindi. Parang ang mas ihigitan pa nila, gagawa nila ng paraan para paramdam sa akin na parang hindi ko dapat i-enjoy kung ano yung, halimbawa, nabili ko or yung na-achieve kong ganun. For me naman, wala naman akong na-experience na gano'n. Since okay naman na ang before, parang wala naman. Kasi ngayon, stable naman, tsaka okay naman yung friendship na sinasamahan ko ngayon. Sa akin wala din. Wala pa din maisip na na ganong thing na nangyari. Ako madami. Alam mo yon kasi meron kang kasi pag meron kang alam mo yon kapag nakakasama mo kasi yun, halos lang ng yung topic natin na experience mo eh. Kasi siya sobrang taas niya eh. Ito siya eh. At tas po ako eh. Ito si Lord. Tas nahigitan niya pa eh. Si Lord. Alam mo yun, yung sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya na akala niya sobrang perfect niya kapag nakakataas siya ng perfect exam. Ay, bes! Bakit ganun? Ginawa ko naman lahat pero 68 ang score niya over 70. Dalawa lang yung mali pero sinasabi niya na ay, kulang pa. Yung parang ako pag ako nakaka-get ng 20 over 50, masaya na ako. Pero she's always thinking that she's the best among the rest. Para sa ito. Sa akin naman parang nafe-feel ko na merong ganong nangyayari sa akin pero hindi ko nakikita yung parang hindi na pinapa-feel talaga or pinapakita na or na parang na-encounter ko talaga. Parang kasi nararamdaman naman natin yun kung merong something fishy or something off na pinapa-feel sa atin ng tao. May times na naramdaman ko yun. Ayun. So, for our next question, na-experience nyo ba na parang lagi nilang sinasabi or lagi nilang pinaparamdam sa inyo na yung lahat is tungkol sa kanila. Yung parang sinisingit lagi nila yung sarili nila, gano'n. Parang self-centered. Meron akong kaibigan, taga-amin. First letter. Kumbaga yan? Alam ko na yan. Anong tanong? Parang when they make everything about them. Parang Abawa, mag-open ka ngayon, sabi. Ayun. May, kasi siya eh. Kumbaga katulad yan ngayon, college ako. Siya kasi nag-stop. Kumbaga parang inaano niya sa akin na kahit hindi siya napasok, ang ganda ng kanyang, kumbaga nakakapag-provide na siya sa kanyang pamilya. Ay sabi sa akin naman kasi, syempre gusto ko naman mag-aral. Parang sinasampal niya sa akin na, ako kahit hindi ako nag-aral, nakakapag-provide na ako, na ako. Syempre sa akin, parang iba pa rin dahil syempre ako pinapaaral ako eh. Kumbaga, nahingi pa rin ako ng tulong sa magulang ko. Parang ganun, siya. Parang inaano niya sa kanyang sarili pa rin para sa akin. Sa akin naman, wala. Sa akin one time ata ito nung ako yung nasa Caloocan pa. Kunyari pag nag-share ako sa financial nga, magsasabi ako ng ganyan, mahirap yung mga ganyan, syempre babayaran. Tapos sasabihin na hindi naman siya na self-centered, pero syempre yung feeling na invalidate ka na parang, kaya mo naman yung ganyan. Yung feeling na hindi lang niya nafe-feel yung ganon kasi hindi niya naranasan. Pero syempre, mafe-feel mo na parang siya, like nagmamataas siya na ako nga ganyan-ganyan na kaya mo din yung ganyan. Yung knowing na syempre, hindi naman lahat afford yung mga ganong bagay. Ganon. Ako naman, guys. Ano yung tanong ulit?
Did you ever experience when they make everything about them? Yes, of course. Kapag, kunyari, nagsishare siya ng, as always, ako nagsishare sa kanila. Tapos, isisingit nila yung problem nila sa ibang tao. Na parang nai-invalidate na yung feelings ko na, ako yung may problema, bakit ikaw yung mga... Ako yung may problema, tapos siya yung siya yung magbibida, yung parang, sige, ako na yung, ang nag-end ay, ako na yung sa kanya, nag-advise. Sa akin naman, hindi siya friend. Parang toxic, siya, family member. Parang, oo. Siya, kasi yung pamilya namin, medyo, merong kakayanan na bumili ng mga something na, mga wants, ganyan. Oo. Kasi may work ganyan. Ngayon, yung family member na yon parang, pag nakikita yung mga kapatid ko na may mga bagong damit, ganyan-ganyan, or bagong sapatos, lalagi sasabihin nila na, lagi ka nakakabili ng ganyan, samantalang kami okay lang ng ukay, okay na yan, hindi na namin kailangan bumili ng mga ganyan. So, parang kasalanan pa namin na nakakabili kami ng ganon. So, parang para sa akin, parang bakit kailangan mo pang yun? Oo. So, ang toxic lang na ganun yung pinaparating sa amin na parang toxic din na bumili kami ng ganito. Sarili namang pera namin pinambili nun. So, yun, family member. So yun, valid naman lahat. Kasi kahit naman ako, ganun din, naka-experience din naman ako ng ganun. Yung, alam mo yun, ang hirap kasing mag-open sa isang tao. Kahit naman na, syempre, friend mo siya, kailangan mo, kanino ka pa ba maglalabas? Kasi mostly, hindi naman tayo kayang mag-open sa mga family or sa what, ganyan. So, yung friends lang talaga ang nakakapagranta natin. But then, yun nga, gaya sinabi ko, mahirap mag-open sa ganun tao. Kasi hindi mo alam kung same ba kayo ng thoughts, ganyan, or kaya naman, yun, katulad nun, parang sa halip na makapag-open ka, kasi ang kailangan mo lang naman talaga is makikinig sa'yo, makapaglabas ng salubin mo, kahit nga yung wala na siyang sabihin pabalik is okay na, kasi at least, nai-open mo sa kanya kung ano man yung dinadala mo. But then, yun nga, so, I think mas better nga na mag-step out ka sa ganong klaseng circle of friends, para na din sa peace of mind mo. So, yun. So, next. So, the friend who only comes around when they need something. Na-experience nyo ba yun? Mukhang marami-rami yan. Oo, ako madalas. Kasi, pag ako kasi may kaibigan ako, kumbagay talagang binubuhos ko yung effort ko. Yung yung halimbawa, eto si Jeneline, lalapit sa akin na, Be, samahan mo naman ako. Syempre ako naman, sasamahan ko agad. Kahit naman sa inyo din, pagka sinasamahan ko agad. Pero minsan talaga nadating sa punto na parang, parang, yun na wala. Anong tanong mo? Yung the friend who only comes around when they need something. Ayun, yung parang, na lang, minsan di ako kakausapin. Tapos maya kakamustahin ako, yun pala may kailangan lang, tapos biglang mawawala, tapos ayun, pero para sa akin naman siguro nasanay na ako, kaya kahit pa wala-wala sila, tapos bigla lang magpaparampal pag may kailangan, okay lang sa akin, akin pa rin pinapansin or kinakausap, ganun. Ito isa to sa mga friend ko na nakakasama ko ngayon. About sa'yo. Kasi before, hindi nga, kasi siya, hindi naman, tunay naman kasi to! Hindi before kasi to, kasi sabi nyo based sa experience Kasi before to, kasi siya kasi before, syempre, naiintindihan ko naman kasi nga, circle nila dati ay yung lumipat. So, for me, ako naman, pag ako as a friend, talagang bigay din talaga ako, ganun kasi ako. As in, kapag kailangan nila ng tulong, ganyan, tapos kailangan nilang mag-open, or may kailangan silang, i-open talaga sa akin ng mga hindi naman dapat na sabihin sa iba. Andun ako, tapos,
kumbaga parang nagiging totoo lang ako. Pero pagdating na sa akin, parang hindi na sila nag-aano ng effort pagdating sa akin. Parang hindi na sila naglalaan ng effort, ganyan. So parang nakakaano. Tapos kapag may mga problems na about na sa circle namin before, parang pinag-aanohan na nila ako, ano nga tanong, bakla, ano nga, sige, tanong. Yung pag may kailangan lang sila. Pag may kailangan sila, ayun, parang wala na ako sa kanila. Kasi, Bakit ako? Dapat kanila? Ba't ako? Dapat circle. Nakaaway pa. Sige, go lang. before ito bakla, kaya ayoko na umimik, ayoko na. Hindi kasi specify, hindi yung... Kasi sabi mo kanila. Pero dapat ako pala yun. Dapat sabi, Leslie. O gano'n. Sa kanila. Oo, sa kanila kasi sabi mo. Siyempre kasama ka na doon. So, kumbaga parang inaano ko na din dahil ayoko na. kumbaga Kasi kasi siyempre, kayo ang circle na magkakasama doon. kayo naman kasama. Kaysa naman sa mag-isip ko kung sino. Sige na. Ayoko na bakla. Hala! Circle kasi yun. Dali naman yung... So, hindi kasi, ang ganda kasi yung sinasabi ni Jen. Siyempre, circle ko yon, nadadamay ako. Yun. Kasi sabi niya kanila, go, continue. Okay na. Go, sabi. Okay na ako. Hindi ko maisip kung anong Sige na, ako na pumagit na. Ako na. Ayun, nakalimutan ko na share ko. Wait lang. Ay, huwag kayo mag-aaway Wala na kasi yun. Kumbaga parang share ko lang. Hindi ko kasi maisip. Sinasabi. Wait lang kasi, hindi ko kasi ma-specify kung ako lang ba yun or sa circle ko. Kasi hindi ko maintindihan kung paano. Hindi, kasi Siyempre kayo yung tatlo magkakasama nun. Ayoko na. But then, nangyari kasi, ang kanyang Pinoy. introduction is ikaw. But then, along the way, siguro Yung na gusto kong malaman. Continue kasi hindi ko Hindi kasi kasama ka nga dun, kaya pinopoint ka na sa'yo. Yun yun. Continue mo na ba? Para malinawan. Para malinawan. So, tapos kapag hindi na approach, parang wala na ako sa kanila, ganun. Kaya cut off na din ako. valid naman talaga. Mas maganda yung Before yon, though, sarili mo sa ngayon naman wala namang problema na sa akin. Okay na yun. Pass is pass. Kasi mag-best friend na kayo ngayon. Oo nga, maghag kayo. Itong podcast na to ang TV. Okay na yun. Shake hands, mag-shake hands kayo. Hindi ako maapektuhan kasi yung surroundings ko naman dati is sila naman na may kasalanan. Kaya ko yung nasasabi Oo. kasi ganun before. Kaya na parang nadadamay ako. Kaya nasaktan ako dun sa sinabi niya. Parang hindi naman ako ganun. Parang nadamay lang ako dun sa ugali ng isa. So I am honest with you and I'm kind. And I don't want to Ruin ruin our family. Go, then. Ito naman, share ko yung sa, nung ako'y grade 8. Kasi may kaibigan akong buntis that time. Grade 8 yun, bading, 14. Yun! Tapos ang nangyari kasi nun, syempre nag-homeschool siya. So, pag nagchat-chat lang siya kapag, kunyari, may papakuha ako sa school, ganyan. Siyempre, parang sa akin, magchat-chat ka lang pag may may papakuha ka, ganyan. Pero siyempre, ako naman, kasi siyempre, kaibigan ko, siyempre ako na yung naikot sa school ko, need niya, mga ganyan. Pero siyempre, kahit simpleng kamusta, ganyan, kamusta kayo, wala. Pero ngayon, ginawa naman niya akong ninang ng anak niya. Pero ang nangyayari naman, kunyari, pag Pasko, yung mga ganyan, oy, kamusta? Tsaka mga kamusta kapag Pasko? Di ba? Hindi, parang 3 beses na ako nagbigay nun. Tapos gano'n. Minsan hindi ko na pinapansin kasi syempre, parang ang off naman, pag Pasko lang, tsaka mula ako chat ng ganyan. Syempre, magpaparinig na yun na, ninang gano'n. Gahanin sa ng mare, ganyan. Syempre, lang din sa feeling kasi syempre, lang sa'yo, magre-reach out lang sa'yo kapag mga ganong events lang. Ganun. Sa akin naman, about sa'yo. Yeah. Hindi, about yun sa dating friend ko. Yun ay about sa Amadeus. Kinatoff niya na pala ako dati. Tapos,
nagtanong siya about sa gagawin sa Amadeus. Ayan nga. Chinat niya lang ako kasi kailangan niya ng tanong, sasabihin niya, ay anong ginawa niyo? Ganito ba yung ginawa niyo dati? Ang dami niyang tanong na hanggat sa hindi ako makasagot. Syempre pagod ako nun. Tapos parang nade-drain na rin ako na nagawa namin na hindi kami nag-a-ask ng tulong sa ibang tao. So parang ang unfair sa amin na magsasabi kami or magbibigay kami ng ideas sa kanya. Tapos after nun, nalaman ko sa kanya na kinut off niya na pala ako. Noon, bago pa niya magtanong sa akin. Tapos sinabi niya sa akin na, ang mali daw niya. Tapos ang sabi niya, ang mali daw niya, nagtanong pa daw siya sa akin kahit hindi niya na daw niya ako. Wait lang, kasi ang sinabi niya, ang mali daw kasi niya, kinut off niya na daw ako. Pero ang mali niya, nagtanong pa din daw siya sa akin. Parang ginamit ka lang na ganyan. Alam mo yung feeling na magchat-chat lang siya sa akin kapag may kailangan siya. Tapos alam mo yun na mag-isa na lang ako sa B. Magkasama sila ni Karil. Tapos magkasama na sila ni Karil. Tapos syempre, alam mo yung side ko hindi ko maipaglaban sa kanila. Yung side lang ni Shane Bilali yung ano. yung side lang ni Shane Bilali yung ano. Yung laging naririnig ng iba. Kaya nasasaktan ako kasi nandun ako sa B, wala akong kakampi, wala akong mapagsabihan. Kasi kahit noon pa pala, lagi siya na nagtatanong. Kasi lagi siya na nagtatanong about sa akin na, syempre pag groupings kasi lagi siyang bida-bida. Lagi siyang kapag siyang may kailangan, di ka nagbibigay tayo, pero pag tayo yung may kailangan sa kanya, hindi niya sinasabi, sasabihin niya unfair. Kaya nung nagtanong siya sa Abandeos sa akin, natuto na ako na sabi ko, ang unfair din naman best eh. Pero hindi ko sinabi sa kanya, hindi ko siya nireplyan, nag-a-unsend lang siya ng message. Tapos nalaman ko na lang na in-unfriend na niya ako, kinut off na niya ako. Pero I am confident with my heart. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako nakagawa ng mali. At alam ko sa sarili ko na ginagawa ko lang yung mga, alam mo yun, na mabuti. Kasi kung gagawin mo yung ginawa niya, hindi ka rin naman nagkaiba sa kanya. So kung ang toxic friendship, magbalikan natin yung first question. Ang toxic friendship ay talagang si Shane. Oh my God! Kasi naman si Jen eh. Okay na tayo, before kasi yun. Hindi ko kasi alam na ganun kasi. Siyempre, circle ko sila. At least ngayon Na-open up na. Yan, kaya lang ako. Akala ko nga ramdam mo yun. Wala, perfect tayo dito. Hindi ka na mag-away. So, ayun, ang akin naman, ako naman, open naman ako sa mga friends. Wala naman akong pinipiling friends or ano. Basta kung sino lang nandyan, okay lang, go lang. Pero may times din naman na nafe-feel ko yung ganon na parang saka lang ako i-reach out or saka lang din ako hahanapin or mapapansin kapag wala na yung yung ganon. Pag wala na, parang hindi sila magkakasama ganon. So, pero sa akin naman, hindi problema sa akin. Halimbawa si Jen or si Leslie ay nasa ibang friends ngayon, okay lang sa akin yun kasi lahat naman tayo talaga merong sadyang mga friends din na hindi lang ako, hindi lang lahat tayo meron din mga home friends, school friends, ganyan. So, okay lang sa akin yun. Ang medyo masakit lang din sa akin kapag yung parang kita na niya ako, tapos nandun yung friends na parang okay lang, parang tsaka lang i-reach out pag wala na sila. Parang okay lang, pero okay lang yun. Yan lang. So, ayun. Thank you, guys. Meron pa ba kayong gustong i-share?
So, hindi naman natin lahat deserve na matrato ng ganon kasi, di ba, give and take nga dapat. We all deserve the right treatment. So, for today's takeaway, you are not selfish for choosing your peace. So, hindi masamang mag-let go. Yes, valid siya. Lalo na kung para sa sarili na natin or alam naman natin na mali na or hindi na siya healthy para sa growth natin. So, yun. So, masasabi ko lang din naman na you're not selfish for choosing your peace of mind. Kasi yun talaga yung pinaka-importante sa lahat. Kasi kahit naman siguro... so, yun. Sabi ko. So, yan nga. Hindi masamang i-let go yung mga toxic people sa buhay mo. Kasi for self-improvement mo din naman siya. Kasi aanhin mo yung taong binibring ka pababa, yung walang nadadagdag sa'yo. Hindi man siya nadadagdag, pero hindi ka natututo or masama talaga yun. Yan, wala kang growth personally, kahit sa ano. So yun, parang mas maganda nga na i-let go mo sila kaysa yung isurround mo pa yung sarili mo or i-lock in mo pa yung sarili mo sa ganong klaseng circle of friends na hindi naman maganda yung nagiging dulot sa'yo. So, yan pa. Tapos na? So, tapos sabihin lang natin ito. Wait lang. It's not tea if it ain't real. Sipping with us. Thanks for sipping with us, mga kati. Catch you next time. Bye! Parang sabihin natin yung segment natin. So again, thank you for... thanks for sipping with us, mga kati. Ayun, nakalagay dito. Thanks for sipping with us, mga kati. Catch Catch our next episode na lang. Catch our next episode. Here at... Express sabay-sabay tayo sa yourself. Expresso yourself. Expresso yourself. Wait. Try muna natin. And remember, it's not tea if it ain't real. It's not tea if it ain't real. Thanks for sipping with us, mga kati. Catch our next episode. Here at... Pag sinabing here at... Expresso yourself. Bye! Natutuwa ako. Nakatingin ba doon? Expresso yourself. Pagkatapos sa kanila. Pag nag-here at... Expresso. Lang and remember. And remember, it's not tea if it ain't real. So, thank you for sipping with us, mga kati. Tinatawal ako. Catch our next episode. Catch our next episode. Go. So remember, it's not tea if it ain't real. So remember. So remember, it's not tea if it ain't real. So thank you for zipping with us, mga kati. Catch our next episode here on Expressos. Bye-bye! Hindi ko sinabi yung express yourself. Uy, ano nyo yung mga name drops doon?